Okay, magandang gabi po sa ating lahat dito sa audience ko dito sa Donmar TV. At nandito po tayo ngayon sa ating sasakyan, nagva-vlog at mag-a-update ako sa inyo. Okay? Mag-a-update po tayo patungkol sa mga nangyayari kanina sa Senado. At ano na ba ang yung mga developments patungkol po dito sa mga issue sa impeachment na sinimulan na nila kanina sa Senado, no? Formal ng sasagutin ang tawag doon, articles of impeachment. At saka totoo ba na itong si Senator Bato de la Rosa ay tinulungan ni Chavit Singson na sumakay raw sa yate, sumakay raw sa helicopter, sumakay raw sa eroplano ni Chavit Singson. Ang dami pong mga akusasyon, aligasyon dito kay Senator Bato at yan po ay sasagutin natin dito lang yan sa Donmar TV mamaya kung totoo ba yan o hindi, no? Kasi po nagsalita na rin itong si Senator Marcoleta kanina, inambush interview itong si Senator Marcoleta sa Senado, no? Syempre itong si Senator Marcoleta mahilig naman itong mapagbigay naman ito sa mga media. So kinausap niya yung media kanina at pinariringgan natin yung statement ni Senator Marcoleta sa mga nangyayari sa Senado sa impeachment at patungkol ito kay Senator Bato. Pakikinggan rin natin si Manong Chavit at yan po ang ating pakikinggan. Ire-reaction na natin yan dahil grabe po ang mga issue patungkol dito kay Senator Bato. At alam niyo ba sa totoo lang, si Bongbong Marcos at si Auntie Claire Castro, dismayado sa nangyari kay Senator Bato de la Rosa na nakatakas raw, nakalabas raw ng Senado. Dismayado si BBM. O kung dismayado si BBM, halatang-halatang desperado si BBM na mahuli itong si Bato de la Rosa sa ICC. So kitang-kita mo, madudulas sila sa kanilang mga statements. Kasi, ika nga, sabi nila, paiiral yung batas. Pero bakit kayo dismayado, BBM? Ha? So, totoo pala yung mga haka-haka na inutusan mo talaga yung NBI na pasukin yung Senado. Kasi dismayado ka na nakatakas si Bato. So, kung dismayado kang nakatakas si Bato, naniniwala kaming may order ka sa NBI na talagang bantayan itong si Bato. Di ba? Nabubuking kayo sa mga statements ninyo. Yan ang lagi kong sinasabi sa inyo na itong si Bongbong Marcos, hindi siya consistent sa kanyang mga pananalita, sa kanyang mga statements at mga pinagsasabi niya. Hindi siya mabubuking siya. Ito lang yung presidente na walang prinsipyo, laging binubudol po ang taong bayan. Marami po siyang mga hidden agenda sa galaw ng gobyernong ito, no? Sasabihan niya wala siyang utos sa NBI pero bakit ka dismayado, 'di ba? Na nakatakas si Bato. Sa mga ganun na istorya ba, hindi na po bobo ang mga tao, hindi na po tanga ang mga tao, hindi kami pinanganak kahapon na hindi namin alam yung mga galawan mo, BBM. Okay? So, yun po, ang kati-kati ng ilong ko. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi, ngayong, ano na ba? Parang morning na, di ba? Morning na pala. Oh. Yan ang pag-usapan natin ngayon. At yan nga, mag-like and share muna para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, alam nyo no, mag-subscribe na po kayo sa Donmar TV. Kasi po, unti-unti na tayong dumarami dito sa Donmar TV, no? Aabot na tayo ng 1,000,000, no? Konti na lang. Marami po ditong nakaabang sa ating mga vlogs, araw-araw, mga taga Cebu, Luzon, Visayas at Mindanao. Laging nagme-message sa akin at laging trending na trending yung ating mga videos natin kasi
lagi nating ina-update ang ating reaksyon, ating opinion sa mga nangyayari ngayon sa ating mundo ng politika sa Pilipinas. Okay? Pero bago ang lahat guys, bago natin sisimulan, gusto kong i-greet ang ating mga audience na mga nag-comment, okay? Sa mga gustong magpa-greet sa akin, no, mag-comment lang kayo, no? At i-greetings natin 'yan sa ating vlog, no? Robert Castillo, ayan, lagi itong nanonood dito. Good evening, Donmar. Always watching your vlogs every single day. Miss ko na yung papitik mo kapag ano pala na bumalik na ito eh. Bumalik na ito. Binasa ko na ito. Thumbs up watching from San Pablo City. I think meron akong screenshot dito yung kanina kong ini-screenshot. Ayan, ayan, ayan. Ito na pala. Hindi ko nakita kanina eh. Hindi ko pala na yun. Ito pala. Ayan, 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 ayan. Ito yung bago. Ayan. Babasahin ko lang kasi importante mabasa po natin itong mga palangging natin. Ito. Ayan. Sige, lakihan natin para makita ninyo. Okay? Milicia Villanueva, matagal mo akong follower pero di ako nag-comment ngayon lang. Ayan, maraming salamat sa iyo, Milicia. Maris Channel, ayan, hello Donmar. Watching from Europe. Ayan, watching from Europe. Cyprus, salamat sa pag-upload sa mga videos mo. Ayan. Betty Sambilad. Ayan. Hi Sir Donmar, watching from Cebu. Ayan. Maraming salamat Ma'am Betty. Melanie Salvacion. Ayan. Hi Donmar TV. Nanood po ako ngayon sa live mo. Dito po ako sa Puerto Princesa City, Palawan. Ayan. Shout out sa mga taga Puerto Princesa sa City of Palawan. Melanie, maraming salamat. Letty Evangelista, watching po here in Toronto, Canada. God bless your vlog. Ayan, maraming salamat. Letty Evangelista, maraming salamat po. Nanette Sisler, itong aking kaibigan at ang mayor dito sa Donmar TV. Good morning po, Sir Donmar. Bumitiw ba siya? Hindi pa bumitiw si Senator Alan kasi hindi nila nakuha yung kodita kanina eh. Ana Bitantos. Ayan. Ako, pod Sir Donmar, palagi lang naman nanonood sa vlog mo tuwing mayroong watching always Jensen. Ayan, maraming salamat Ana Bitantos. Thank you po, Ma'am Ana. Good evening, Sir Donmar. Always watching your vlog. Ayan, si Rosa Talavera. Ayan, maraming salamat Ma'am Rosa. Thank you po. Ayan, yung ating mga natin, mga audience natin na malambing at laging nanonood sa atin. Thank you sa inyong lahat. O heto na nga no, pag-usapan natin itong si Auntie Claire Castro at si Bongbong Marcos, medyo dismayado sila sa nangyari kay Bato de la Rosa. Heto po yung balita. Dismayado naman si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpuslit ni Senator Bato de la Rosa palabas ng Senado sa gitna ng pagpapaaresto sa kanya ng ICC. At live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Halili. Maricel, ano ang reaksyon ni Pangulong Marcos sa mga nangyayari sa Senado ngayon at noong nakaraang linggo? Ses, gaya nga ng nasabi mo, disappointed, dismayado si Pangulong Bongbong Marcos, pero nilinaw nila na hindi raw sa performance ng mga cabinet officials, kundi doon sa mga developments, mga pangyayari sa Senado, lalo na ngayon na nalaman niya na nakaalis na nga ng Senate premises itong si Senador Bato de la Rosa. Sabi ni Undersecretary Claire Castro, ang Palace Press Officer, nakita yung pagkadismaya ni Pangulong Marcos doon sa pagdalo niya sa mga pulong. Makikita daw kasi doon sa asta ni PBBM and yung line of questioning niya doon sa mga ka-meeting niya kung gaano siya kadismayado. Sino ba naman daw ang hindi madidisappoint dun sa pag-alis ni Senador Bato mula dyan sa Senate premises. And ito yung Ito yung komento ko dyan. Kung si Bongbong Marcos
ay dismayado sa paglabas ni Senator Bato sa Senado dyan na nakatakas raw si Bato, that means to say, meron kang utos sa NBI na hulihin itong si Bato. 'Di ba? Kasi kung hindi ka dismayado, hahayaan mo ang proseso na umiiral, no? Pero bakit ka dismayado? Wala wala kang karapatan para madismaya ka kasi wala namang clear na warrant of arrest na para arestuhin si Bato. Karapatan naman ni Bato yan na umalis siya. Baka nakalimutan mo Bongbong Marcos na ang Senado at ang Malacanang sa executive ay meron po kayong tinatawag na equal powers. So wag kang makialam dito sa sa Senado. Kasi ang hirap sa iyo Bongbong Marcos, ang mga kalaban mo sa politika tinutugis mo. Oh, 'di ba? What do I mean by tinutugis? Ibig sabihin, pinapahuli niya, oh, 'di ba? Hindi ka consistent sa mga sinasabi mo kasi nung panahon ng kampanya, todong-todo ka sa suporta ni Bato at ni FPRRD sa war on drugs. Anong nangyari ngayon? 'Di ba? Halatang halata na ikaw, yung galawan mo, pamumulitika. Grabe ang galit mo sa mga Duterte at sa mga kaalyado ng mga Duterte. Mapaghalataan ka, hindi ka professional. Dati kung ikukumpara ko kayo kay ah, Tatay Digong, si Tatay Digong trabaho lang yan eh. Kung meron man siyang mga galit sa kanyang kalaban sa politika, hindi siya makikialam diyan sa mga kagaya nito, yung mga sa kaso-kaso ng mga ganito, 'di ba? Pero ikaw mismo ang pinagbibintangan ng taong bayan na ikaw yung nagpapahuli kay Tatay Digong. Ngayon naman si Senator Bato, 'di ba? Kasi alam mo na threat itong mga taong ito sa political career ninyo, 'di ba? Diyan, nagbigay din ng komento ang Malacanang says tungkol nga dito sa naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na under attack ang Senado. Pagbibigay diin nitong si Yuse Claire Castro kahit kailan hindi inaatake ang Senado at wala rin daw silang nakikitang kabiguan o failure on the part of the National Bureau of Investigation dahil hindi naman daw sila yung pumalpak. Hinarang daw sila ng Senado para hindi ma-serve yung warrant of arrest laban nga dito kay Senador Bato de la Rosa. Kaya ang tanong nga daw dyan, pwede ba na mag-interfere ang Senado dito sa paghahain ng warrant? Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Doon sa di umano na pagtakas. Auntie Claire Castro, imberna ka na, no? Stress na kayo ni Bato de la Rosa, no? Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo, obserbahan nyo ang mukha ni Auntie Claire Castro. Look at the evil face, oh. Evil smile. Stress si Castro. Oh, bakit kayo stress dyan, ha? Kasi takot kayo na sa 2028. Yun lang ang masasabi ko dyan. Pagkawala, kahit na may protective custody ang Senado, nakakadismaya naman talaga. At makikita mo sa itsura ng Pangulo at kung paano siya magtanong sa mga cabinet secretaries, nandun po yung disappointment. Disappointment. Dismayado si BBM. Yan lang masasabi ko sa inyo. Deserve nyong manlumo dyan. Deserve. Senate siege, was it under attack? It was not. The Senate Basing sa inyong opinion, it was not attack. Sige nga, ipalagay na natin yung nangyari sa Senado. What if nangyari yan sa Malacanang? Di ba? May putukan na ngang nangyari doon sa Senado? Hindi under attack? Boba ka ba? Boba ka ba, Auntie Claire Castro? Di ba?
kung ano-anong mga pinagsasalita mo kaya bumababa yung rating ni BBM eh. Was not under attack. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. As far as the government is concerned, Senate was never under attack. Ay, nagtagumpay tayo ha na naimber na. Naggalit si Auntie Claire, dismayado si BBM. Yes, yes, yes. Tuwang-tuwa kami dyan kasi nagtagumpay kami. Maricel, ano naman ngayon ang plano ng Malacanang at may mensahe ba ang Pangulo kay Senator Bato? Oo, Ses, mukhang may paghamon ang Malacanang dito kay Senator Bato de la Rosa na kung talagang wala naman siyang kasalanan, mas maiging magpakita na lamang siya kaysa yung umalis siya doon sa Senate premises tapos wala naman din tayong idea kung nasaan ang kanyang lokasyon. Meron ding pasaring etong si Yuse Claire Castro dito kay Senator Robin Hood Padilla na napabalita nga nakasama raw ni Senador Bato nung oras na umalis siya dyan sa Senado. Ang problema rin dito kay Auntie Claire Castro mahilig sa chismis. Mahilig siya sa chismis na wala man siyang anong tawag doon, resibo o ebidensya na makapagpatunay na talagang tinulungan ni Robin Padilla si Bato na makatakas. Chismis lang eh. Pero if you are professional na pagka-PCO dyan, hindi mo yan sasabihin. Pero sa pagkapalingkera mo, sinabi mo dyan in front of the media, kaya nga nakakahiya ka eh. Bakit ka naging, dapat nito nga tanggalin na ito ni BBM. Kung gusto mo BBM na tataas yung rating mo, tanggalin mo ito babaeng to. Tanong kasi ni Yuse Castro kaya Senador Robin, bakit dati raw bago siya maupo sa isang posisyon sa gobyerno, ang tono niya dapat irespeto at igalang ang pag-i-issue ng warrant of arrest at sundin ang inisyuhan kung anong nakasaad doon. Bakit daw ngayon na ang pinatutukuyan na ay yung kanyang kaalyado ni si Senador Bato de la Rosa, parang naiba na yung tono. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Mas maganda po na bilang dating PNP chief at alam naman po niya na may valid warrant of arrest na inisyo ang ICC at katulad ng sinasabi dati ni Senator Robin Padilla, kung walang kasalanan, lumabas. Dito Kung walang kasalanan, lumabas. Yung mukha talaga ni Auntie Claire, kontrabida talaga. Alam mo, Auntie Claire, hindi ka na sana mangingialam dyan sa nangyari sa Senado? Sa totoo lang, no, yung mga pinagsasabi mo, hindi naman yan opinion ni BBM. Ikaw pa naman yung spokesperson ni Bongbong Marcos, pero nagko-komentaryo ka bilang yung sarili mo na, 'di ba? And it annoys the Filipino people na nagagalit na ang taong bayan kasi nandyan ka 'di ba? Nakakairita. Kaya ang daming galit sa Malacanang sa totoo lang dahil sa iyo. kita nyo kung sino ang may respeto sa isang institusyon at sino ang hindi rumispeto sa batas. Ang kita mo nila sa kanilang mga mukha na na talaga sila, yung desperado at stress na talaga sila. Kasi hindi nila nakuha si Bato At Maricel, ngayong nagtipon na bilang impeachment court ang Senado para litisin si VP Sara, ano naman ang stand ng Malacanang sa isyong ito? Alam mo, Ses, hindi pa rin nagbabago ang posisyon ng Malacanang tungkol sa issue na yan. Hands off pa rin daw si Pangulong Bongbong Marcos sa usapin ng impeachment. Nasa mandato daw yan ng Senado. So ipinagpapaubayan na nila sa ating mga mababatas ang paghihimay at pagbusisi tungkol dito sa impeachment case na isinampala. Yan na po ha. So, iwan ko lang no kasi sa panahon kasi ni former President Duterte, hindi talaga yan mangingialam sa legislative. Ang executive, focus lang yan sa mga execution nila sa mga ahensya ng gobyerno kung ano yung problema. Pero mapapansin mo, mahilig talagang namumulitika itong executive itong Malacanang Hayaan na natin kasi ano naman talaga nakakahiya naman talaga itong administrasyon na ito. Ganyan naman talaga ang ugali nila. Ako, I believe, no, hindi na ito mananalo sa 2028, okay?
So next is punta naman tayo dito sa statement ni Senator Marcoleta sa mga nangyayari po sa impeachment, sa magiging impeachment trial sa House of Representatives, sa Senado, at sa kung ano-ano na ang mga nangyayari diyan sa mga kodita sa Senado, di ba? Kasi gulong-gulo ang Senado ngayon eh. Ito, pakinggan natin si Senator Marcoleta. Kakalendar naman yan. Sana hindi masyadong madugo para yung aming legislative work ay magawa pa rin namin. Sana mabalansin namin. May mga lumalabas na pong mga anggulo ngayon na ito ay fourth lead na ipabasura ng impeachment court. Nakita mo naman kabaliktaran na nangyari. Di ba? Huwag kayong maniniwala sa mga chismoso at sa mga intrigero. Yan number 1 rule. So, ano ba? Hindi po ba na-invite yung mga prosecution panel? Kasi we heard nandito lang sila sa vicinity ng Senado. Wala pa yung unang administrative matters muna. Yung formalidad. So, nag-take out yung presiding officer. Puro meron, nag-ano yung impeachment court, na-organize na, nag-take out kami. So, binigyan ng summons. 10 days yun. All these processes must be observed. Pagkatapos, kung nanaisin ng prosecutor na mag-file ng reply, they're given 5 days within which to do so. Pagkatapos, kung merong pre-trial, kung gusto ng partido na pre-trial, kasi kamukha ng regular courts, kunwari gusto nila mag-pre-trial. Yung pre-trial kasi is a stage where some parties may want to stipulate something para mapabilis natin, para hindi na masyadong matagal. Kasi gusto lang naman nating makita rito yung matapos natin ng walang masasabi ang taong bayan. Sir, calendar days, pag nilinaw lang po is kasama po ang weekend. Simpleng pagbilang ng araw lang po ba yun? Talagay ko, yun ang days? nakalagay kasi hindi niya din-distinguish. So calendar days, 10 araw yun. 10 araw na malinis, tuloy-tuloy. Kasama ang Sabado at Linggo. Pero hindi pa naman naibigay yung summons, di ba? Yeah, ano pa. Kasi yung notice ng yung writ ng summons kasi ipadadala yon at least 3 days before yung takdang araw na magsisimula. Anong stage po nung impeachment trial yung haharap na si VP Sara? Pagkatapos na siyempre ma-connect yung issues. Ito nga, di ba sasagot mo na siya kung gusto naman ng House na mag-reply, 5 days sila. So, and then, doon tayo mag-uumpisa na. Sir, magandang hapon. Kayo ba ulit sa Blue Parang Ribbon? kilala kita. Kayo ba ulit sir sa Blue Ribbon? And anong future ng flood control probe under the new leadership, sir? Ano ba yung Blue Ribbon? Yan ang ano eh, no? Yan ang pinakahihintay nila, di ba? Let's not preempt the Senate President. Nasa sa kanyang ano yun, nasa sa kanyang mandato. Kung anong call niya, di ba? May attempt ba talaga na recruiting yung ibang nasa majority ngayon? Oo naman. Nga, sila umiikot minuto eh. So it's a failed coup. A failed coup d'etat. Hindi naman natin masasabing po. Nag-ano pa lang naman sila eh. Naman. Halimbawa, So, it's a failed coup d'etat. 'Di ba? Wag na tayong magbulan, wag na tayong magpaikot-ikot. Kanina po, nag-attempt sila na magkudita. It's a failed kudita. Magprangkahan na tayo. Hindi nila na-convince yung 13 na mga senador dyan. ikaw, alam nilang hindi ka, alam naman lang matatag ka. Sino na nila pupuntahan? Yung alam nilang merong vulnerabilities. Yung pwedeng takutin. Diba? Kaya lang, ewan ko kung matatakot nila. Alam mo sabi ko sa mga kasama ko. Ito sabi ko, I just said to paraphrase what Senator Camille said on Wednesday night. Kasi nakita niya talaga, na-experience namin kung ba't kailangan gawin sa Senado. They have desecrated the Senate crowd. Hindi nangyari sa buong kasaysayan. Sabi ni, hindi ko nasasabihin niya, sinabi niya.
Pero ipaparaphrase ko. Sino man sa atin ang kakalas sa ating grupo, pagkatapos na nakita natin na nag-alay ng buhay ang isa sa atin, sa palagay ko, mas masahol pa siya kay Judas. Alam mo kung At least, no, pinaprangkahan ni Senator Marcoleta yung 13 senators ngayon na majority. Na para bang pinare-realize ni Senator Marcoleta na wag naman sana kayong maging Judas o kasi naging majority tayo kasi nagkaunawaan tayo na pareha tayo ng pinaglalaban. 13 tayo. 'Di ba? Kasama na si Bato diyan. Mahiya naman siguro tayo sa ginawa ni Senator Bato. Binuhis niya ang kanyang buhay. Pumunta siya sa Senado. Okay? Para lang bumoto, para lang na maging majority, mapalitan si Soto kasi si Soto wala na po eh. Yung kanyang liderato palpak. Alam naman natin yung flood control na sa Blue Ribbon Committee, palpak 'yun, 'di ba? Oh, wala silang ginagawa, wala silang tinutugis na mga mastermind. So at least kayong 13 diyan na majority, at least naman alam ninyo, no? Na ano kayo? Isipin nyo ang ginawa ni Senator Bato de la Rosa. sasabihin ko sa inyo. Si Senator Bato, hindi niya kailangan dumating ng araw na yan. Ako, wala akong expectation na darating. Can you imagine kung nahuli siya? Nahuli siya utilizing a search warrant coming from a court which has no longer jurisdiction in this country. Yung sinasabi ng mga kasama ko, well, para ano ka, sumulong mo na lang. Anyway, you can exhaust all remedies under the law. What remedies are you talking about? Kung ano ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yun din ang gagawin nila. Do you think makikita pa natin si Senator Bato pagkatapos nilang makuha? Kasi wala na. Kaya sabi ko, hindi niya kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya. Nirisk niya yung buhay niya. Kaya lang namin nakuha dahil sa kanya, wala nang iba. We owe it to himself. Alone and nobody else. Nobody else. Kung hindi siya pumunta, nobody will blame him. Well, buhay niya yun eh. But he chose to do it. Kaya sabi ko sa kasama ko ngayon, sinong walang konsensyang kakahalas? Yung tao ginawa niya. Gusto mo magpakulong dito? Pwede. Kasi at least domestic law, di ba? You can hire lawyers. Pwede kang makita ng kamag-anak mo, ng asawa mo, ng pamilya mo. Sa The Hague. Sino tutulong sa iyo doon? Ako nga nakiusap eh. Makita ko lang si PRRD kasi nandun na ako eh. Can you imagine, I request. O sige, kung gano'n lang, makita ko lang. Kung ayaw nyo kung makausap, wag na. Makita ko lang kahit 5 minutes. So I can wave my hands. Para ipakita ko sa niya, Mr. President, I am here. How are you? Then alis na ako. So, send na Hindi nila ako pinagbigyan. Ganon din ang mangyayari kay Senator Bato. Ngayon, yung mga Pilipinong, lalo na yung mga iba sa inyo, I'm sorry to tell this, lalo na yung mga iba sa inyo, hindi naman lahat, nabayaran. Kailangan sabihin ko to. Akala nila yung warrant of arrest can be enforced. Wala na tayo membership sa ICC, nasa Rome Statute. Without the treaty, what will be the legal basis of a warrant of arrest? You tell me. Huwag kayo nagpapapaniwala doon sa mga din, mga abogadong nagsasalita ng salita. Nililin lang nila ngayon. Anong pinaglapalagi lang sinasabi? Paikot-ikot sila sa Section 17 of Republic Act 1951. Bali-baligtarin nyo doon. Sinasabi niya lahat. Gagawin mo lang. Isurrender mo or blah 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 in accordance with extradition laws and treaties. Meron tayong extradition law? Wala. Meron na tayong treaty? Wala. Anong basis ng warrant of arrest? As simple as that.
Is there an automatic domestic instrument that will bind our country with that of ICC? You tell me. Halika dito, hindi kita nakikita. Sen, after nung what happened on Wednesday, sa tingin mo na solidify lalo yung majority? Na solidify Na-solidify yung ang samahan majority. ng After nung At what happened on nakonsensya ba Wednesday? si Senator Mikan? I don't know. Sinabi ko lang yun because yun ang totoo eh. Sabi ko nga, ito lamang ang takeover na walang blessing sa Malacanang. Lahat ng takeover may blessing. Pero ito, hindi nila alam to. Ang tao nagbuwis ng buhay, yun ang importante. Buhay niya yun. So, Paano mo i-disregard yun? kaya ba nag... Kaya mas masahol pa kay Judas, yung maghuhudas sa amin. So, nakonsensya si Senator Mix kaya nagbago. Wala akong sinasabi. Imagine that one, ha? Yung kakalas dyan sa 13 na mga senador na yan, mas masahol pa kay Judas. Hindi na kayo naawa ni Bato, di ba? Oh, so, yung 13 na yan, I believe na 13 strong yan, okay? Wala akong Sabi niya sinasabi. kanina, Wala akong sinasabi. Tama na po, okay naman. Sen, thank you so Teka, much. ano? Sige, ano? Hindi, sabi kanina po ni Senator Mix yun nga parang nakonsensya siya, hindi niya nagusto yung nangyari sa Hindi, wala Senado. kami pag-uusap ng gano'n. Huwag na kayo magbanggit ng kung sino. Sinabi ko lang yun sa grupo namin. Hindi namin kagrupo ni Senator Nix, okay? Sir, sorry, yung nangyari po nung Wednesday, nandito din kayo, sir, di ba? Nung nagtutukan. Oo, kaya lang, nakupo ako ron. Nag-iisip, bakit kaya nangyari? Nalulungkot ako. Sabi ko, bakit kaya nangyari sa bansa namin ito? Pagkatapos, sari-sari, kami raw ang nag-instigate. Kayo ba na? Sino ba ang gaano kayaman ang imagination ng isang tao na kami gagawa, no? Nagkukus kami, in-extend namin ang kukus dahil ang sabi nila darating, tumawag ang House of Representatives. Totoo naman na diniliber nila, sinabit nila yung articles of impeachment. So habang nagbi-briefing kami, hindi pa kami gaano nakakalahati. Bigla nga peputukan na ganito. Diyos ko ako. Natakot din kayo. Hindi ako natakot, nalungkot ako para sa aking bansa. Kailangan bang mangyari? Why? Sir, was the Senate really under attack during the time? What do you think? Kailangan pang nandun yung mga elemento na yon at sasabi, meron daw, may kinukuha susi daw yung ganito. Kung merong problema, bakit hindi ang National Police ang tawagin? Bakit ang BI? Unang-una, anong ginagawa ni Trillanes? Bakit siya magseset? Palagay mo may warrant of arrest. Palagay mo lang. Why is Trillanes the one serving the warrant of arrest? Did you ever ask him? Wala na. Nanonood ako sa inyo. Wala man lang nagtanong sa inyo eh. Sir, ano po bang authority niyo? Ba't kayo po yung nagsaserve? Did you ever ask him? Wala. Tinanong naman, sir. Oh, ano sagot niya? Ang sagot niya, nandito daw siya kasi in answer to, sir, ano daw po yun? Sabi, challenge daw kasi ni Senator Bato. Pag sinabi ni Senator Bato na kumain siya ng tayo, kakain siya ng tayo? Thank you. Tumpak eh. Sapul na sapul yung last statement ni Senator Marcoleta. 'Di ba? Kaya yung ginawa ni Trillanes, kayabangan lang 'yun. Ito punta taman tayo dito kay Chavit Singson. Ito sasagutin ni Manong Chavit. Sasagutin niya yung mga issue na sangkot siya dito sa pagtakas ni Senator Bato, ha. Tingnan natin. Ito. Ayan. To Mindanao. But Senator Media yan. Senator Bato to leave Manila. Unang-una sinungaling yun dahil si Montol po, matagal ko lang kilala yan. Talagang ganun yun kung saan-saan pumapanig. Kasi, may reasons. ang konteksto dito, nagpakalat na naman ng fake news itong si Montulfo na tinulungan raw ni Chavit Singson si Bato. Yan na naman eh. Si Montulfo, alam niyo naman mga Tulfo, wala namang kredibilidad yan. Oo.
kung totoong media yan or ano, hindi siya mag-publish ng hindi totoo. May bubuwit daw siya nagsabi. Mas accurate yung bubuwit ni yung radio commentator na ano. Anyway, hindi po totoo yan. Unang-una, they can easily check sa yacht club kung umalis yung yacht ko. It's called Happy Life dahil lahat ng portable kitchen ko, portable hospital, Happy Life, lahat ng pangalan. Yun ang brand po. Yun ang brand ng mga pagtulong ko sa tao. Pero saan naman po pinanggagalingan ni Montulfo itong allegation na very specific pa na yung yate daw na ginamit, ang Tagalog translation is Gawa masayang lang niya buhay. dahil gusto niya akong i-connect sa kaso ni Bato. So, Senator Bato. So, gusto niya i-connect doon. Yun ang plano nila. So, yung mga nagtitip sa kanya, nagsabi rin sa akin na ibibintang sa'yo yung pagtakas at mga NBI, i-raid daw ang bahay ko. So, mag-raid sila sa bahay ko, wala sila okay lang, wala makukuha. Ang kinakatakot ko lang, baka mag-planting sila ng mga kung ano-ano. So, yun lang, okay lang. Baski i-raid ako araw-araw, wala sila makukuha sa bahay. Wag lang magtanim. So, ang nagsabi po ba sa inyo na i-connect ka sa kaso is someone related to, saan po? Sino yung mga nagsasabi sa iyo Yung malapit din kay Ramon Torpo. Marami naman nakakilala kay Ramon Torpo nung araw pa, gano'n na yun. Pero kanino po nakikinig si Montulfo or bakit naman niya ibibintang Kung sa saan, inyo? Or trabaho na niya yun nung araw pa. Hindi ko lang mabanggit ang ano dito, baka demanda ko. Pero maraming tao nakakilala sa kanya nung araw pa, gano'n ang ginagawa. But who is he doing this for? Is this for the administration? For the administration siya. Ngayon, Duterte, inappoint pa ni Duterte ng ambassador yan. Sino in power, nakakonek sila palagi. So you're categorically stating na hindi umalis yung yate ninyo na Happy Life from Manila Port? Yes. At mayroon pong prueba nito doon sa, yes. sa register ng Manila Yacht Club? So yun lang, kung nag-check doon, hindi na nag-check, basta may palabas lang niya para i-connect lang ko. Saka isa pa, from Batangas to Davao, manglayo doon. Parang Hong Kong diferensya. Actually, ang allegation daw po may nag-helicopter na. So from Manila to Batangas ang yate ninyo at helicopter daw from Batangas to Davao. Gawa-gawa, imposible naman sinabi niya. Imposible dahil hindi umalis yung yate ko. Yung helicopter, hindi pwedeng gamitin ganun kalayo. So, from Batangas to Davao, malayo masyado. Malayo, hindi magamit ng helicopter. So kayo po ba ni Senator Bato ay nakakapag-usap? Kailan po ang last communication ninyo? Matagal na. Nung nasa Senate sila, tumawag yung mga kaibigan ko ron. Ang kinausap ako, nagpapasalamat sa pagkain na pinadala ko. Yung mga food truck na Happy Life, pinapadala ko, maski may nasunugan, maski oposisyon na nagrarally, pinapadala ko eh. Talaga nagpapakain ako. So Ito. Sorry. Hindi ko nagamit yung microphone. Malinaw ha, na itong sinabi ni Manong Chavit ay hindi totoo ang kumakalat na chismis na tinulungan niya si Bato para lang makatakas kung saan niya dinala. Para lang magtago si Bato. Hindi totoo. Okay? Kinonfirm ni Manong Chavit. And at the same time, ano yan eh, anong tawag dyan? At least sinabi niya mismo na lahat yan kasinungalingan, and at the same time hinamon pa niya na you can raid my house kahit araw-arawin nyo pa, basta wag lang ninyong taniman yung aking bahay ng kung ano-anong kasalanan, di ba? Alam naman natin yung ginawa nila kay Teves dati, di ba? Nagplant sila ng mga kung ano-anong mga weapons, di ba? So, ayan,
sabi pa nga ni Manong Chavit na check my yacht kung makikita mo naman yan kung saan ito pumunta, 'di ba? O kung saan ba dinala si Bato kasi may ano yan may record yan, yung yacht na yan may kung saan pumunta, makikita yun naman sa GPS yun may records yan, no? So ayan, very confident po si Manong Chavit na wala ang ganun na mga istorya na si Bato ay nagpatulong kay Manong Chavit. Okay, so guys, paki-like at saka paki-share itong video natin para makatulong tayo na aabot ito sa malawak na audience na marinig yung mga katotohanan na balita, okay? At kayo mga nakikinig rin ay mag-comment kayo. Ilabas ninyo ang inyong opinion, reaction sa comment section. Babasahin natin 'yan, okay? Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo kasi libre lang ang mag-subscribe, no? Sa mga first time pa dito para lagi kayong updated sa ating mga balita, okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.